Ang pamantasan ng Lungsod ng Manila o PLM ay isa sa mga kilalang universidad sa Pilipinas na nangunguna sa larangan ng akademya. Kaya naman maraming high school graduate dito ang sumusubok na makapasok upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Isa sa mga nakapagtapos sa pamantasan ng lungsod ng Maynila ay si Kian Ang, na ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kilalang advertising company sa Pilipinas, ang Push, 5 Seconds at Binary. I graduated in PLM, College of Mass Communication, last 2013 of March. Ano na po yung trabaho niyo ngayon? Actually, I've been working as a freelancer before up until now, but now I'm with Tagline Communications as a project manager, handling 3 of their companies, like big companies like Binary Communication is actually the digital communication of Tagline. The 5 Seconds is the above the line advertising. We do commercials, magazines, and the likes. And last is Push Events and Activations, more on blood advertising. So yung mga events na talaga ng mga corporate shows, lifestyles, and other events na makikita niyo talaga nationwide. Paano nakatulong ang PLM sa buhay mo at paano nakatulong ang PLM para marating mo yung kinalaglag mo ngayon? First of all, kung paano nakatulong si PLM College of Mass Communication, kung nasaan si Kian ngayon sa industry, is first, syempre, minold ako ng college natin into a discipline person, number 1. Pangalawa, on how we work professionally in the industry. Kasi, way back in college, naalala ko kapag dinidiscuss ng mga professors namin, like for example, si Dean Ludes, sino ba? Sila Miss Yo, sila Sir Roy, Sir Magno, na kailangan pag nasa real world na tayo, nasa corporate world na tayo, dapat we know how to step in properly. Hindi yung kasi sa industry hindi na tayo yung estudyante, like kailangan professionally ka gumalaw, magsalita, lahat ng gagawin mo kasi may consequences yan Just like in college, di ba? Kapag nag-work hard tayo, nag-review tayo lahat-lahat, maganda yung grades na makukuha natin. Kapag naman dito sa corporate world na tinatawag, pag magandang performance mo, magaling ka magtrabaho, lahat na bibigay mo, lahat na susolusyonan mo, mas madali yung pag-angat mo, yung pag-promote mo, mas maganda yung position mo, mas maganda yung salary mo. What else? Tinuruan din nila ako kung ano yung mga proper ways in terms of what? First, yung advertising natin, since nasa advertising ako ngayon. So ano yung mga word, yung sarili natin jargons, yung sarili natin strategies kung paano mag-come up into a better or best ideas na i-contribute ko whenever we have brainstorming. What else? I'm into TV production as well. So yung TV production class ko before, yung film writing, yung film production, film aesthetics from Sir Albert Banyares, lahat yon na-apply ko kapag gumagawa ko ng mga pelikula, ng mga commercials, yung ideas, yung shots, from the script, concept, lahat yan na-apply ko because of our college, Mass Communication. What else? Radio, since gumagawa rin ako ng mga radio plugs.
So, yung proper, pag sinabing 30 seconders lang talaga yan. So, ginagawa namin like, yung idea na na kailangan ma-input. Kasi, since nasa mass comm tayo, so yung communication kailangan mag-deliver mo dun sa target market mo, or else hindi mo makukuha yung audience mo. Actually, sobrang dami ko natutunan actually way back in college. Nagbago ba ang excellent education ng PLM noon sa ngayon? Actually, to tell you honestly, hindi na kasi talaga ako nakakabisita sa PLM. But, hearing some news, siguro hindi naman siya nagbago. Siguro, nabawasan siguro. Hindi ko alam exactly kung paano. Siguro dahil ba iba yung focus ng mga estudyante ngayon kesa before. Like kami talaga very competitive yung batch namin. As in lahat ng competition sinasalihan namin, and almost of all competitions na sinasalihan namin, lahat talaga nananalo tayo. At hindi lang basta panalo, tayo yung grand champion talaga. Like PRSSP Grand Prix, yung Radyo Veritas, ano ba? Ang dami namin sinalihan before yung mga short film making, documentaries, lahat. Siguro ang masasabi ko na lang, yun nga, nawala tayo sa focus siguro kung ano talaga yung pagtutuuran natin ng pansin since general mass communication tayo. Pwede ko rin siguro sabihin na siguro kung nabawasan ba yung mga professors natin sa PLM, sa college natin, na kung saan, like for example, hindi talaga like for example, ako, ang expertise ko film, pero napunta ako sa subject na advertising. So hindi ko nabibigay ng buo yung expertise ko since advertising yung tinuturo ko, whereas film naman talaga ang forte ko. So siguro gano'n na lang. And then what else? Siguro din na since iba na nga yung generation natin, iba na rin kasi yung hinahanap nila. Like, kung sasali ako ng video documentary, ang dami na rin kasi lumabas na mga concepts Siguro more on dealing with the brainstorming and conceptualization on how to come up with the idea. Saka siguro, what better way to do and to start is to actually tap yung mga gumraduate ng mga students to seek for help or advice na lang in terms of joining contest. So, kunwari, sasali kayo ng documentary. So, alamin niyo kung sino yung mga namayagpag before ng sumali ng documentary. Pwede kayo humingi ng mga ideas. Plus, of course, ideas from your professors and from your group mates. And actually, ako ginagawa kong library before. Hindi talaga yung literal na library. I have my own set of CDs dyan, full of movies, documentaries. Actual talaga, hindi ako nagbe-base kasi sa libro So, kunwari, kung kailangan kong mag-shoot about a baby maker. So, hindi ako nagbabasa lang sa internet ng baby maker. Pinupunta ako mismo yung baby maker at siya yung interview ko. Kaya may substance yung nakakuha kong story. Kasi first-hand information siya Hindi ko siya tinanong, hindi ko siya binasa. So, yun. At si Maria Angelina Garcia Hizon na nakapagtapos sa kursong Mechanical Engineering taong 1978. Former Miss Garcia of the College of Engineering. I graduated in 1978, BS Chemical Engineering. Right now, I'm working with National Kidney and Transplant Institute relative to supply management under the accounting division. Speaking from experience and from my knowledge from my college days, it really, PLM had greatly influenced me on my, in terms of education and to in practice ko in my work. Aside from giving me the knowledge of really relative to, let's say, laboratory chemicals and all of that sort, it gave me the experience, gave me the knowledge to deal with my work right now of relative to supply management. Okay naman. Ako. Thank you. Well, dapat talaga ipagpatuloy ang excellence education ng PLM or excellent education ng PLM kasi yun naman talaga yung nakadikit na sa pangalan natin
And actually, kahit hindi naman natin sabihin dapat pa ipagpatuloy, I'm sure PLM will continue bringing quality education to all Filipino people. Kasi as far as I know, hindi na siya open for all Manileños na lang, di ba? So, open university siya for all. So, ayun lang. Ako naman, may tiwala naman ako sa mga lumalabas ng PLM eh. Kumbaga, hindi ka naman gagraduate ng PLM kung talagang hindi ka talaga dumaan ng hirap, ng puyat, talagang best of the best yung ibibigay ni PLM. At ang i-offer ni PLM, hindi lang sa mga estudyante, but of course, doon sa mga future employers ng mga students, sila, kung saan sila na mismo yung future, sila na mismo yung magiging yung head ng mga companies. So, yun, kumbaga, ituloy lang ng PLM kung ano yung nasimula nila, even before, ilang years na tayo ngayon. So, continue making waves pa rin. Napatunayan na sa nagdaang panahon, ang estudyante sa isang universidad ang nagdadala ng sarili nilang paa patungo sa pagkakaroon ng husay, talino at paninindigan.